Hallelujah. Thank you so much, brothers. Responsive reading pa lang, busog na tayo. Napakaganda ng salita ng Diyos. This is what we need. At least once a week, we gathered together and rest in the presence of the Lord. Sabi nga po ni Deacon Angie kanina, rest. Rest lang tayo ngayon. So, worship is not work. It's rest. Sana ganun ang maging natin, ano? Sisimba na, linggo na, sisimba na. Dapat, ay, makakapahinga ako sa presence ni Lord. Sunday na naman. Siguro ganun dapat, no? Hallelujah. Last week, by the way, let's open our Bibles muna. Kung kayo ay walang Bible sa inyong mga Google, sa inyong mga cellphones, e-Bibles, Acts chapter 6, verses 1 to 7. Oh, yan, dyan na pala sa screen. Okay. 6, 1 to 7. In those days, when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them, and we will give our attention to prayer and the ministry of the Word." This proposal pleased the whole group. Then they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. May the Lord bless the reading of His word. Amen. Let's pray. Our Father, salamat po dahil muli na naman kaming makakakain ng pagkaing espiritual, and open our hearts, illumine our minds. Help us to really digest the message, the good message of your word today. O Lord, salamat sa mga kapatid ko na kasama ko po ngayon. Tulungan mo po yung aming mga kasamang Koreans na medyo limitado dahil sa language barrier. May you also fill their hearts with blessings through the Holy Spirit and through the Word. This I pray in Jesus' name. Amen. Last week, pinag-usapan natin yung kagandahan ng church. Despite the opposition and persecutions from outside, we've learned the reasons why the Lord dinadala ng Panginoon lahat sa church, yung mga sumasampalataya. The second chapter of Acts, pinapakita dito, nagbo-boom yung church sa Jerusalem. Talagang ang bilis ng paglago. And thousands of people repenting from sins. Sa chapter 2, nadagdagan sila ng 3,000. Day after that, more souls were brought by the Lord into the church. Ang Diyos mismo nagdadala ng lahat ng mga naliligtas, ipinapasok niya sa church. And in Acts chapter 4, the number of men came to about 5,000, sabi doon sa chapter 4 verse 4. No? And hindi pa kasama doon mga lalaki pa lang 'yon, no? They have grown, sabi ng ibang mga Bible scholars, they have grown to as many as 10,000 or more kung isasama ang mga babae, mga kabataan at mga bata. No, how I wish mangyari ito sa church natin. No? Why not? Why not? Nothing is impossible with God. Sa atin maraming imposible, no? Pero sa Diyos walang imposible. Tuloy-tuloy lang ang PCI. Pray, care, and invite, and loving one another and praising and worshiping. Pero
um, hindi lahat ng oras sa buhay Kristiyano ay masaya. No? Huwag kayong masosorpresa, mga newcomers na sa SFM ay palaging ang saya-saya. Palagi ang sarap, ang pakiramdam. Pero hindi palaging masaya sa church. That's reality. No. The church is not always on a cloud nine. Sabi nga. Parang nakalutang ka palagi. Hindi palaging gano'n. Hindi realidad yan. Ang reality, may problema din. May challenges. There are challenges that believers had to face. Dito sa history, since from chapter 3 hanggang chapter 6 ngayon, we can see at least 3 challenges na hinarap ng church. The first one is persecution, pag-uusig. Jesus already said, kung pinersecute nila ako, ipipersecute din nila kayo. Inusig nila ako, kayo rin, uusigin nila. No one is above his master, sabi niya. At first, the persecution was coming only from the Jews, yung mga Hudyo. Kasi yun yung parang dinat na nilang religion, established religion, biglang pumasok sila, maliit pa nung una. Sino itong mga to? Bakit itong mga kulto yata to? And then they realized that the Christian faith is really true. And nagalit na sila. Out of jealousy, out of envy, so they persecuted the church. Not long after, na-persuade ng mga leaders nito, ng mga religious leaders, na-persuade nila ang Roman emperors, mga Roman leaders, government at that time, kasi under sila ng Roman Empire at that time. And in Acts chapter 4, however, Peter and John spent the night in jail for preaching the gospel. Nakulong na sinimula ng usigin at ikulong na yung mga nangangaral. At ang unang nakatikim ng kanilang nasampulan nila ay si Pedro at si Juan na nangangaral. When they were released, the next day, they were told na, huwag na kayong mangangaral sa pangalan ni Kristo na yan, ha? Subalit, ang ginawa ng mga apostol, ang ginawa ni Pedro at ni Juan at ng mga iba pang mga apostol, they continued to testify with great power about the resurrection of the Lord Jesus, and the grace of God was upon them all. Sabi ng Acts 4:33. And as a result of that, the church continued to grow not only in number, but also in grace or in faith. So, hindi naman paramihan lang na number. Mahalaga din, lumalago yung ating pangloob, yung ating buhay na spiritual, yung grace ng Panginoon na naranasan natin ay naipaparanas din natin sa iba. Ito po yung dalawang uri ng paglago, number and quality. Quantity and quality. Then, may isa pang challenge. Yung challenge ng nangyari sa chapter 5, self-glory, I call it self-glory and pride. Yung challenge na naranasan, nasa loob ng church naman. Yung unang challenge ay galing sa labas. Inaaway sila nung nasa labas. Pero this time, the challenge was happening in the inside kasi may ilang membro sila na nasa church pero hindi siya na-convert yung heart nila. Or maaaring immature or batang-bata pa, they are self-centered, they want self-glory and honor for themselves. Kaya ang nangyari dito sa chapter 5, namatay si Ananias at si Sapphira kasi isa sila doon sa pangunahing gumawa ng pagsisinungaling sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mga apostol, nagbenta sila ng kanilang ari-arian, tapos isinubi nila yung ilang bahagi, tapos ipinakita nila doon sa mga apostol na ito na lahat yung aming pinagbentahan. Parang feeling pogi sa harapan ng iba. Pero alam ng Panginoon at alam ni Pedro na pakitang tao na lang itong mag-asawa and they just wanted to be admired and honored by men. So Peter confronted them at alam niyo yung nangyari sa chapter 5? Right there in the church, namatay si Ananias. Siguro inatake siya puso, hindi siya makahinga at namatay siya on the spot. And then, maya-maya, dumating si Sapphira, medyo nahuli dumating. Tinanong siya ni Pedro, totoo ba, ganito, ganyan? At nakisapakat, nakiisa, sabi sa Mindoro, kasapakat, kaisang isip. Oo, totoo, lahat na yan. At siya rin mismo ay namatay sa church on that spot. Malungkot na pangyayari yon, no? Ako,
Ang desire ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko po pag namatay ako, yung nasa church ako nag-worship. Pero itong pangyayari na to, ang tatay ko na-stroke sa church, habang nasa church, no? Dinala sa ospital, kagulo yung church. Ah, pero itong pangyayari na ito, trahedya to. It could be a disaster. Yung nangyari, may namatay doon sa church. Nag-offering na, namatay pa. So, maaaring disaster to, but it didn't. By God's grace, hindi po nakasira ang pangyayaring ito sa testimonya ng church. Rather, great fear seized the whole church and all who heard about these events. Na-realize ng lahat ng mga tao na hindi mo pala pwedeng basta-bastahin ang Panginoon. Hindi mo pwedeng loko-lokohin si Lord. Pag nasa church ka, nasa presence ka ni Lord, you have to give your all, you give your best, your humility. Wala dapat pride sa harapan ng Panginoon kasi ang Panginoon ay kataas-taasan at tayo ay kanyang lingkod. So, great fear seized the whole church and everyone who heard about what happened at lalong lumago ang church. Sabi niya, ay maganda pala doon talagang binabago ka ng Lord doon. Ayaw ni Lord nung gano'n ng buhay, ginagawa nila. Yun. And all the people from outside, sabi sa verse 13 ng chapter 5, held the believers in high esteem. And verse 42, day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and preaching, proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Ayun po yung nangyari sa chapter 5. And now we come to chapter 6. A new problem arose in the church. Problema, division, and complaint. O maaring vice versa. Complaint and division. Verse 1, sabi sa verse 1, now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution of food. This time, ang problema ay connected sa paglago. Magandang problema yan. Magandang problema yan kapag lumiit na yung space natin dahil ang dami nang sumisimbang mga Pinoy. Ang gandang problema yan. Nagsimbahan lahat yung dutim, nagpuntahan lahat, nakaisang bus. Oy, puno, 200, kulang. May 200 ba tayo dyan? Pakibilang mamaya, baka magsimbahan lahat. O yung mga taga-Changwon, mga workers, mga taga-Namje, magpuntahan lahat. Mga taga-Yangsan, mga Pinoy, at iba-ibang lugar sa Busan. Magandang problema yan pag lumiit na yung ating sanctuary at naubusan na tayo ng upuan o naubusan na tayo ng pagkain dahil daming tao. Magandang problema. I want these kinds of good problems in SFM too. Gusto niyo ba yun? Kayang-kayang solusyonan niyan pagka ganyan na yung mga problema, no? But the challenge here was not about the shortage of food, kung hindi, yung reaction nila doon sa shortage. There was complaint. Nung nagkaroon na ng shortage, hindi na nakakakain yung ibang mga, kasi chapter 2, ba? Nanggaling ito sa chapter 2. Maraming mga 15 bansa, di ba? Doon sa ating newcomers class. 15 nations naki-attend sa Pentecost. Galing sila sa iba-ibang bansa. Eh, naging Christian sila. Hindi muna sila umuwi sa kanilang, tapos na yung Pentecost, pero hindi pa nila gustong umuwi, gusto pa nilang makilala si Jesus, kaya stay muna sila. So, ang daming mga bisita doon sa Jerusalem at that time, ngayon, nagiging Christian, nakukulangan na ng food. So, nagkakaunahan. Ang nangungunang nakakakain at nabibigyan ng pagkain, yung mga original, yung mga purong taga-Jerusalem. Yung Hellenists po ay mga mga bisita. Na-convert sila sa ibang bansa, na-convert sila sa Judaism. Nagpunta na rin sila sa Jerusalem. Every year pumupunta sila para sa pista nga. Dayo lang sila doon. Nakikitira lang muna sila at wala silang sariling pagkain doon at sila ay kumakain sa church. So, asa na ba ako? Nawala na ako dito sa aking kodigo. Anyway,
there was complaint or grumbling na nangyayari doon sa church. Ito yung problema ngayon. Ah, wala namang problema kung mag-complain. Kasi normal naman tayo mag-complain kung may problema. Di ba? Kung may injustice. Dapat tayong mag-complain or magsalita kung may naaapi na. Di ba? Ang problema, yung papaano mo i-express yung complaint at kanino mo i-express yung complaint. That's what happened here, no? The immature people usually complain about anything and they express it usually in a harsh way or in improper means. No ho, yun po yung naging problema. Yung nagiging problema. Some people, ito yung nangyayari ngayon, dito hindi naman nangyari, na nabanggit ko lang. Some people, kapag ka may complaints or grumblings, doon sa social media, nila inirarant, ini-ere yung kanilang mga complaints sa mundo. No? Pinapaalam niya sa buong mundo yung kanyang complaint. Kahit isang tao lang yung kanilang kinakasama ng loob, ipapaalam sa buong mundo. When friends on social media sympathize, ay may nag-comment, oo nga, ganun mo yan. Ay, anuhin mo yan, talagang mali yan. Yung kanilang sentimiento, lumalaki ng lumalaki, no, nadidiligan, naaabunuhan. Dahil mali yung pinagsabihan mo, ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 18, challenge yun, no? Challenge yun, yung kanino mo sinabi yung complaints. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga Christians, at ito po ay dapat nating tandaan, Matthew 18 principle po ito, ito po ang tinatawag natin, Matthew 18 principle. Ano po yung Matthew 18 principle? Kapag may problema tayo sa isang kapatid, kausapin mo siya, kayo lang dalawa. Privately. If the first step fails, sabi ng Panginoon, Matthew 18 principle, verse 16, take one or two brothers with you to help you talk to that person at para may witness. Para siguro yung hindi yung kakampi mo, kung hindi yung someone na hindi kakampi sa'yo, hindi rin kakampi sa kabila, yung someone in the middle para mag-mediate at maayos ang problema. Pero, ang sabi pa rin ng Panginoon, posibleng hindi mag-work out. If the second step did not work, sabihin mo na sa church. Pero hindi kung kani-kaninong church members. Ang ibig sabihin po ng tell it to the church, tell it to the leaders of the church. Hindi yung church naman sinabihan ko ay church member pero kani-kaninong church. Adi parang nakichismis ka dun sa iyong nararamdaman. Ang tinutukoy ditong tell it to the church is tell it to the leadership of the church. Alright. If they still refuse to listen, sabi ng Panginoong Jesus mismo, ang Panginoong po nagsabi, hayaan nyo na sila. You treat them as unbelievers. Okay na. Let go na. And, ang mga Hellenist, may reklamo sila or may complaint sila sa mga Hudyo. Yung dalawang grupo, yung Hebraic Jews, Hellenistic Jews. Parehong Hudyo, pero Hellenistic yung isa, galing sa Greek speaking places, yung 14 countries 15 countries na tinatalakay sa chapter 2. Tapos yung original na taga roon sa Palestine o taga-Israel, yun yung Hebraic Jews. Ang salita nila ay Hebrew. Hellenistic Jews, Hudyo sila rin, pero ang salita nila ay Greeks. So, nagsama-sama sila sa isang church, ay naging Christian sila pareho, nagsama sila doon, pero may division doon sa church. Yung grupo ng Greek-speaking at yung grupo ng mga Hebrew-speaking. And may division konti at may complaint. Pero ang maganda ritong nangyari, the Hellenists followed the Lord's instruction kung papaano itong Matthew 18 principle. Kung papaano mag-i-air ng complaint, sinunod nila yung instruction ng Panginoon. And so, the complaint was valid. Alam ng lahat na ang puso ng Panginoon ay tumulong sa mga
balo, ulila, at mga estranghero or mga foreigners. Yan po sa Old Testament, batas na ng Panginoon yan. Huwag niyong pababayaan ang mga widows, fatherless, and sojourners of the land, in the land. So alam nila yan. And so, they aired their complaints to the proper venue, proper people, leaders in the church. Hindi nila sinabi kung kani-kanino, mga kapatid, may problema. Opo gusto mo kausapin natin. Hindi na po, magsasadyos ko na lang. Hindi po masosolve ang problema pag ganun. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 18 principle, 3 steps. And so, sa panahon ngayon, ang hirap isolve ang mga ganyang mga problema ng division and complaints because they don't follow the Matthew 18 principle. But the matter was communicated to the leaders and it was discussed in a proper venue at papaano ito sinolusyonan ng mga alagad. So punta tayo sa second part ng message, na-resolve nila yung challenge. The apostles addressed the matter seriously. Anong una nilang ginawa? They gathered the disciples at sa kanilang pagtitipon, sabi nila, may prinsipyo na silang nakatatak sa kanilang isip. Sabi nila, it is not right that we should give up preaching the word and serve table. So sige, mag-meeting tayo. Kasi hindi namin pwedeng iiwan ang prayer at saka ministry of the word para lamang mag-serve. So maglagay tayo ng ibang tao. They gave a proposal. Pili tayo ng 7 tao, 7 lalaki at the time, men of good repute, full of the Holy Spirit and wisdom. At siya lang ating ilalagay dito sa duty na yan. Ito po yung first time in the history of the church na nagkaroon ng deacons. Although hindi ginamit yung word na deacons dito, pero ito po yung deacons, yung first 7 deacons na tinawag. The apostles, alam nila yung limit nila sa paglilingkod. Hindi nila kayang gawin lahat, ang mga leaders ng church. So kailangan nila ng makapokus, principle of focus, para matupad yung principle of focus, kailangan nilang magawa yung principle naman ng delegation. At ito po ay kalooban ng Panginoon. Naalala natin, Exodus chapter 18, naglilid si Moises sa buong Israel, 600,000 men. Galing sila sa Egypt, sila ay nasa daan patungo ng Promised Land, at naroon sila sa bundok ng Sinai, dumalaw ang kanyang biyanan si Jethro. Nakita niya si Moises, wow, 100,000 people. Nakaupo si Moises doon from morning till evening. At sinusolusyonan yung mga problema ng mga yung millions. Millions of people. Isa lang siya nagwo-work mula umaga hanggang gabi. Counseling, praying for the sick, etc. Mga problema nila sa relationship. Lapit sila kay Moses. Million people siya lang, sabi ni Jethro. Halika nga rito. Mali yung ginagawa mo, anak. Hindi tama yan. Ano sabi sa Exodus 18, if you have your Bibles, Exodus 18, 17 and 18, sabi ni Jethro kay Moises, sa kanyang manugang, what you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. Mapapagod kayo ng todo. The work is too heavy for you. Hindi mo kayang i-handle yan mag-isa, sabi ni Jethro. And Jethro, priest din yun si Jethro, ang biyanan niya. At nakinig si Moises sa payo ng kanyang biyanan. Kaya nag-choose siya ng mga able men from Israel, mag-head sa 1,000. Ikaw yung leader sa thousands. Ikaw ang leader sa thousands. Mag-divide nyo pa sa tig-10 para may leader sa tig-100 at may leader naman ng tig-50 at may leader pa ng tig-10. Any hard case, they brought to Moses at yung mga small matters, they decided by themselves. So yun po yung ginawa sa Exodus chapter 18. And this is what the apostles did. Like Moses, they proposed to choose 7 men to share in the work of the Lord.
Naglagay din sila ng mga qualifications. Sa Exodus chapter 18, meron ding qualifications. Dito sa chapter 6, may dalawang qualification. Medyo malawak yung pangalawa. Yung una, men of good repute. Teka, magsiserve lang sa table, may qualification pa. Kung mapapaisip si Ate Madel niyan at saka si Ate Laika. Qualification to serve tables. Yes. Hindi nais ng mga alagad ang mga taong basta lang makakagawa ng trabaho. Ang gusto ng mga alagad ay yung mga taong makakagawa ng trabaho ng maganda, ng maayos. Kaya naglagay sila ng dalawang pangunahing qualification. They must be people of good repute. Reputasyon maganda sa harapan ng iba. Ay, mabait yan. Ano yan? Matyaga yan. Oy, ano yan? Ano yan? Patient yan. Oh, ang sipag niyan. Oh. Good repute. Yung pag napag-usapan kanila, biglang kikislap yung kanilang mata. Oh, ganda yan. Ano yan? Mabait yan. Lagi nilang mabait ang nasasabi ka. Wala na akong maisip na ibang qualification ng repute. Good repute. Mabait yan. Eh, maganda ba? Mabait yan. Generous. Generous. Nagpapalibre. Hindi, mabait yan talaga. And they must be people who are full of the Spirit and wisdom. Ang ibig sabihin ng full of the Spirit and wisdom, una, dapat believer ng Panginoon. Dapat believer. Believers na nagpapakita ng evidence of the fruit of the Holy Spirit. Kasi yung iba naman, kahit believer ka na, pinapalago mo, hindi pa namumulaklak, nagpapalakas ka pa lang, nagpapalaki ka pa lang, nagpapalago. So, believer ka na. So, pero yung isang full of the Holy Spirit, namumunga na yung Espiritu sa'yo. Ano nga ulit yung bunga ng Espiritu? Siyam ulit yun. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Full of the Spirit. So, nagpapakita ng fruit of the Spirit. And coupled with wisdom. Sabi ng ating senior pastor, always, lagi kong naririnig sa Gumchul, sabi niya, wisdom without zeal is dead. Ikaw ay magaling ka, pero wala ka namang zeal, wala kang spiritual zeal, dead. Pero, puro ka zeal, wala kang wisdom, dangerous daw yon, dangerous. Sugod ka ng sugod, hindi mo naisip, tama pa ba itong ginagawa ko? Dead raw yon. So, dangerous daw yon, sabi ng ating senior pastor. And serving the church must be done with the fullness of the Spirit and wisdom. Wow. Parang ang taas ng standard para lamang mag-serve sa tables. No? Pero kailangan po yan. These are necessary in serving the Lord. Kahit nga yung mga Jollibee, McDo, KFC, no? Mga fast food restaurants or fast food chains and restaurants, they need staff who have such qualifications din. Kahit, lalo na sa church. No, without this, hindi naman basta magsiserve ka lang. Minsan, dumating doon, problemado. Minsan doon, sumasala sa pila. No? Gustong mauna. O kaya nananabig, nananakit. O kaya kinuha na lahat. Gustong kuhanin lahat. O kaya maingay. O kaya etc. Marami. Kailangan ng nagsiserve, good repute, full of spirit, and wisdom. Yan pala yung kaya naisip yun ng mga alagad at yun ay leading ng Panginoon sa kanila. Serving can easily go wrong kapag nag-arise yung mga pressures. It's not a nonsense ministry. Pagsiserve. Kahit na feeling mo, maliit na bagay lang yung ginagawa mo sa Panginoon, hindi po nonsense yan. Hindi po useless yan. That's very important. Kaya napakahalaga po ng mga ganyang qualifications. How much more yung mga praise team nga. No?
How much more yung mga song leaders, no? It's not a nonsense ministry that we should take for granted. Amen. So the proposal, na-approve yung proposal. Yung proposal, iba yun dun sa decision. So nag-propose, in-approve. Ang nag-approve yung mga disciples. And then, they chose 7 men to get the job done. And then, pinresente nila sa mga apostles, pinag-pray ng mga apostles. Oh. Alam niyo yung ilan sa kanila, yung ito yun, ano? Yung ilan sa kanila, hindi lamang nag-serve sa tables. 2 sa kanila, naging evangelist pa. Si Stephen o si Esteban at saka si Philip, naging evangelist pa. They did more than what is expected of them. So the complaint was addressed and the people were satisfied. Higit sa lahat, the apostles were able to devote their time and energy in prayer and in the ministry of the word. Sa verse 7, anong sabi sa verse 7? The word of God continued to spread and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem and a large number of priests became obedient to the faith. Pati mga pari na convert sa Christianity. Mga pari sila ng ibang relihiyon, ng ibang Judaism. Sa ating pagtatapos, gusto kong malaman at maalala natin, mga kapatid, challenges are a common part of a normal life. Kapag ka ikaw ay walang challenge sa buhay mo, hindi ka normal. Baka ikaw ay retard. O baka ikipatay na. Kasi lahat ng buhay at normal, merong mga hamon yan dapat daanan. Huwag niyong katakutan, huwag niyong anuhan niyang challenge sa buhay. The early church faced lots of difficulties. Persecution, pride, hypocrisy, lack of resources. Nagkukulang din sila sa mga support, sa mga supply. May mga complaints din sa kanila, may division din. Some challenges were related to growing. Kaya kailangan ng church gumawa ng ilang adjustments. Kung tutuloy mo yung pagbasa sa Book of Acts, hindi magtatagal, makakakita ka pa ng iba pang mga challenge na kanilang pinagdaanan. Kaya nga, pinatay si Esteban. Chapter 7. Nasa chapter 6 tayo ngayon. Chapter 6. Chapter 7, pinatay si Esteban sa pangangaral. Talagang na-worsen yung persecution. Others were arrested and imprisoned. The rest were scattered. But the hand of the Lord, hindi ibig sabihin na may problema sa church, wala na doon si Lord. Mga kapatid, tandaan mo ito, ulitin ko. Hindi ko mo may challenge na dinadaanan ng church ay wala doon ng Panginoon. Sa panahon lalo ng mga challenges na yan, lalong nandun ng Panginoon. Kasi hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen. The church, the hand of God was in the church. And the believers, hindi sila sumuko. They continue doing what was right, what is right and what's glorifying to the Lord. And the word of God continued to spread and many more people got to know Jesus and were saved. Tayo mga kapatid, itong early church, dumaan sa maraming challenge, hindi tayo exempted. We are not exempted in challenges. Financial, naubusan tayong pera, wala tayong maipadala. Physical, nagkasakit, may namatay pa, na ospital, naubusan, laki ng bayarin. Relational, nagkaroon tayo ng iba-ibang mga relationship problems. Emotional, and etc. Nung ako ay nag-aaral ng Master of Theology, first time ko itong narinig, wag mo daw laging i-treat yung problem na problem. I-treat mo siya as challenge. Magkaiba pala yun, no? Pag tiningnan mo yung problem na problem talaga yun. Pero kung tiningnan mo yung problem as a challenge yan, haharapin mo yan, pagtatagumpayan mo yan. Because it's a challenge to you. Make your challenge a challenge. Yung iba namang tinatawag mong problema, hindi talaga problema, challenge lang eh. For example, may kailangan kang tapusin na sa trabaho, hindi problema yon, challenge yon. Gusto mong may pangarap ka na gusto mong maabot, hindi problema yon, challenge yon. Meron kang assignment sa Korean class.
Problema ba yon? Challenge yon, challenge. Kasi hindi mo alam paano gawin yung sentence. Di ba, brother Roy? Ano? Hindi mo alam paano gumawa ng sentence na gagamitan ng jiman, hajiman. Okay, so challenge lang yon, hindi yung problem. It is important na tama yung ating tugon, yung response natin. Kasi sabi ni John Maxwell, 90% of our problems are coming because we respond or reacted wrongly. Kaya nagkakaroon tayo ng 90% problem, mali yung pagtugon natin. Pero kung tama lang yung pagtugon, hindi naman dapat problema. 10% lang daw yung kalimitang problem na galing talaga sa Panginoon para turuan tayo kahit paano. Yeah, okay. It is important that we respond accordingly. Ano yun? Paano nag-respond ang mga alagad? The apostles ignored the challenge of persecution. They simply pushed forward and endured their call. The other problem they had to confront, lest the fear of God in the church is lost. Yung pangalawang problem kanina. Kailangan nilang i-confront si Ananias at si Sapphira. The third challenge, they had to sit down together and talk. By God's grace, the challenge was resolved. Hindi sila humingi ng miracles. Lord, alisin mo po itong problema na to. Alisin mo po itong challenge nito. Gawa ka ng himala. Hindi sila humingi ng himala. Humingi sila ng lakas, gabay ng Panginoon para mapagtagumpayan to. They just move forward in the power of God. Whenever crisis comes, mga kapatid, pag may nadadaanan tayong mga crisis, huwag kang humingi ng miracle, alisin yan. Ang hingin mo sa Panginoon ay lakas para mapagtagumpayan mo yan. So the apostles, they would come together, they prayed together, some of them endured the pain and still they were thankful. Masaya sila na nakikibahagi sila sa paghihirap ng Panginoon kahit malang maliit na bagay. Oy, pinahihirapan nila ako, pinersecute nila ako dahil kay Jesus. Ang saya ko na. Kasi at least na kahit paano naranasan ko yung suffering ng Panginoon. And as they move forward, more people believed and others chose to serve. Ito po yung nangyari sa church. Although there are challenges, it doesn't mean God is not there. More so, God is in their presence because God helps them overcome their challenges. Sa atin din po yan, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Oh, Father, salamat po sa katotohanan na hindi po kami dapat ma-surprise sa mga hamon ng buhay. Subalit kailangan namin ng iyong lakas, patnubay upang magtagumpay. Panginoon, lagi mo po kaming sasamahan, tulungan mo po kaming mag-respond rightly and positively sa mga hamon na aming nararanasan upang lagi kaming magtatagumpay. Panginoon, salamat sa mga kapatiran na hindi kami nag-iisa, meron kaming kaagapay. Hindi kami, Panginoon, mag-iisang haharap. May mga taong nananalangin, may mga taong tumutulong din. Panginoon, thank you for the church. Thank you for the church that you are there. You are here in the church. You bless each one of us today. In Jesus' name, amen.